Inday, ito isang balita pa kay Inday Sara. O ayan, hindi daw dumalo sa Inatong TV5 na to, tanga rin. TV5, tanga kayo. Di ba sinabi na nga ni Inday, hindi siya aattend sa hearing na dahil sinabi niya na yung reason niya? Di ba sinabi niya na nga yung reason niya na wala nang sense para dumating ako sa sa pagdinig ng OVP budget kasi nga kung isiro nila. Sila naman may kapangyarihan dyan. Oh, itong TV5 na to parang may mga amnesia din eh. Paulit-ulit. Sige na nga, balita natin to. Una naman si Vice President Sara Duterte sa pagdinig sana ng panukalang budget ng Office of the Vice President sa plenaryo kanina. Pati ang ibang kinatawan ng kanyang opisina, hindi rin sumipot kaya may ultimatum na ang Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sara Duterte! Sinalubong ng mga rallyista ang muli sanang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng Office of the Vice President. Ang tindi, no? Puta yung mga aktivista. Yung mga aktivista, si Inday Sara yung no? Si Inday Sara yung binabanatan. Tangina, no? Hindi na yung presidente, vice president na yung binabanatan. Napakagago ng mga aktivista, no? Vice President ang inaano nila, pero putang ina yung 1.5 billion na flood control, putang ina, hindi nila nirarally. Yung mga naglipa ng mga Rolex ng mga congressman, puta, hindi nila nirarally. Ang nirarally nila, yung kulang-kulang 70 million na disallowance, no? Yung halos wala pang 100 milyon yata o mga 100 milyon na merong notice of disallowance na hindi pa naman dinideklara ng COA na ninakaw yung pera na yun, bagkus inaantay nga nila yung sagot ng OVP tungkol doon sa tungkol doon sa disallowance notice na yun. Ayun ang pinuputok ng butsi nila, yung 100 milyon. Pero yung 1.5 billion per day na flood control project, puta, hindi nila inano. Hindi nila isinisigaw. Abnormal, no? Oo, sagad ang kagunggungan ng mga ito. Dati mga bossing, yung presidente ang nirarally nila, tuta ng China. Diba ganyan sila nun eh, pucha. Never again to martial law. Gumagano'n sila eh. No? Pucha yan. Ngayon, ang tutuunan nila ng pansin, Vice President. Gago. Ang daming concert. Pucha na yan, kaliwat kanan, ganito, ganyan. Mga congressman, ang dadami ng mga kayamanan. Pucha, hindi yun ang sinisigaw nila. Ang sinisigaw nila, impeach Sara. Para saan? Dahil dun sa confidential fund. Confidential fund na pucha. Ibang klase, no? Ibang klase mga aktivista talaga ngayon. Puta, alam mo talaga na kargado eh. Kaya wala na talaga. Wala nang maniniwala talaga eh. Wala nang maniniwala talaga dito sa mga aktivistang mga ulaga na ito eh. Dahil sa Kamara kanila, panawagan nila, i-impeach na ang bise. Pero sa loob ng batasan, unang sasalang dapat sa plenaryo kanina ang pondo ng OVP. Pero gaya ng ikalawang pagdinig ng House Committee on Appropriations kamakailan, no-show na naman si VP Sara at ang ibang opisyal ng kanyang opisina. Kaya si Minority Leader Nonoy Libanan dismayado, lalo't wala naman daw pinadalang written authorization at explanation ang dismayado. Gago, dismayado rin kami sa inyo. Tangina nyo, hindi pa ba malinaw kay Inday Sara yung sinabi ni Inday Sara na ayaw na nga nyo umaten, kung gusto nyo, i-zero nyo na. Para tapos ang usapan.
Oo, si Inday Sara na bahalang magsweldo sa mga tao niya o kaya isara niya na yung opisina niya. Siniro niyo naman, ganun lang yun. Yung mga dismayado, putya, baka mamaya lumabas yung mga Rolex mo, ha? Baka ngayon pa lang mag-block ka na ng profile mo. Baka mamaya ikaw na yung susunod na i-lifestyle check ng mga netizen. Kita mo naman yung mga kasamahan mo, lumabas ang mga baho. Yung isa dati nagta-tricycle. Puta, ngayon may artista ban na. Oo, sabi nga ni Diego Latigo, wala na yatang nagawang batas ang Congress. Puro pamumulitika na lang. Oo, walang hiya. Oo, sige nga. Absent ng Vice Presidente. Nagtatanong pa rin kami, nasaan po ang ating Vice President? Kasi kanina naka-schedule po kami sa 10 o'clock at walang magandang explanation. Anong walang magandang explanation? Pinaliwanag na nga niya. Hindi ako aattend kasi nga pinapaubaya ko na sa inyo. Ito na, ginawa ko na yung listahan. O, ayan yung listahan ng mga gastusin namin. O, ayan. O, ayan na yun. Piniresinta ko na, basahin nyo. O, ngayon, kung may reklamo kayo, tanggalin nyo yung mga gusto nyo tanggalin nyo. Kung magkano ibigay nyo, kahit 10 piso, okay na yan. Tatanggapin ko na, kahit isiro nyo, bahala kayo. O, ano pang hinaantay nyo? Kalinaw-linaw naman nung sinabi niya, I will not answer anymore. Question and answer and the answer and the question. O, tapos na. O, yan na. Basta kung gusto nyo, I leave it to the Congress. Kung bigyan nila akong budget, kung ayaw nila, bahala sila. Ganun lang yun. Sinabi niya na eh. Eh kung hindi umaaten, dahil hindi umaaten, di i-zero nyo na. Tapos ang usapan para maganda. Tapos, zero nyo. Walang hiya, oh. Sa kabuuan, 9 na ahensya ang nakalinyang Meron pa ngang interview yan eh. Imposibleng di nyo narinig yung interview. Tsaka sinabi na ni Kimbo, babawasan niya ng ilan? 70%? Oh. Di ba babawasan daw niya? O di bawasan nyo na. Sinabi na ni Kimbo, babawasan nila eh. Tapos, inaantay nyo pa siya. Ano dyan? Pupunta siya, magmamakaawa siya ng pera sa inyo. Hindi nga siya ganun. Nagpunta siya dyan para sagutin sana yung mga tanong ninyo, kaya lang pinulitikan nyo siya. Nagpunta siya isang beses, di ba? Di ba nagpunta siya isang beses? Kinawawa kayo? Hindi nyo siya nakawawa. Kinawawa kayo. Oh, ano ibig sabihin nun? Nagawa niya na. Pumunta na siya. Tinarantado nyo siya. Ba't pa siya pupunta ulit para tarantaduhin nyo? Okay na yun. Nagpunta na siya eh. O, di ba? Palan sa budget deliberation sa plenaryo ngayong araw. Kung wala pa rin kinatawan ng OVP hanggang matapos ang sesyon ngayong gabi, mapipilitan na naman ang mga kongresista na i-defer ulit ang pondo ng OVP. Nagpadala lang ng sulat si Vice President Sara Duterte dated September 11 kay OVP budget sponsor Congressman Zia Alonto Adyong na sinasabing naipasa na nila ang mga kailangang dokumento kaugnay ng kanilang 2025 budget proposal. Ipinaubay na lang nila sa Kamara ang kanilang Kalinaw-linaw. I am paubayain. Alam niyo yung kanta ni Moira na pinapaubaya? Pinapaubaya na nga sa inyo. Bahala na kayo. Sunugin nyo. I-zero nyo, i-negative nyo. Bahala kayo kung anong gawin nyo. Kayo ang may kapangyarihan, kayang-kaya nyo na yan. Kumuha na kami ng listahan, ito yung gastusin namin, ayaw nyo, o bigyan nyo kung magkano. O kung wala, di wala, tapos. Ganun lang yan. Ano pang inaantay nyo? Hindi kayo makakaisa kay Inday. Mamaya umatin na naman dyan. Tapos gano'n na naman kayo. nilang budget para sa susunod na taon. Bagay na hindi umubra sa minorya. Ayon sa liderato ng Kamara, sa Miyerkules, September 25 na nila target ipasa ang mahigit 6 trillion pesos na proposed budget sa susunod na taon. Kapag hindi pa rin nagpadala ng kinatawan ang OVP hanggang sa Miyerkules, mayorya na ang magpapasya kung magkano ang ilalaang budget sa opisina. Naman pala eh. Yung mayorya na para tapos.
Ano sasabihin nyo? Parang hindi naman interesado si Inday sa budget. Hindi na nga siya interesado. Kaya nga pinapaubayan niya na sa'yo. Sabi nga niya, kahit i-zero nyo na yan. Para tapos ang usapan. Kayo may kapangyarihan eh. Ipakita nyo na sa taong bayan ano talagang mga ugali nyo. I-zero nyo na. Opisina ni VP Sara sa susunod na taon. Matatandaan na una lang nagrekomenda ang House of Ayan o, nakita niyo yan, di ba? Nagpunta si Inday. Tao siya na humarap sa inyo eh. Di ba? Anong ginawa nyo? Di ba sabi nga ni Marcoleta, putang ina kung ano-anong pinagtatatanong nyo eh. Meron tayong sinusunod dito na tradisyon eh, na pag Vice President, Presidente at saka Supreme Court, hindi na tumatagal ng 1 oras yan eh. Courtesy, ina-approve na natin yan. 2 pinakamataas na ano yan eh, na posisyon sa Pilipinas yan eh. Hindi na dapat ini-scrutinize yan eh. Ang liit-liit nung hinihingi, 2 billion. Flood control project po, 1.5 billion. So yung 2 araw ng flood control project, mas madami pa sa 1 taon na hinihingi ni Inday Sara na budget ng opisina niya eh. Diba? O siya, parang pinagsama-samang mga relos nyo lang yan eh. So nagpunta siya dyan as a respect sa Congress, tapos hindi nyo siya nirespeto. Oh, kaya aatin pa ba siya? Siyempre hindi na. Pa siya aatin. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Yung budget ko. O kaya kayo na bahala. Binigay ko yung listahan. Tanggalin nyo 50%, 10%, 20% itira nyo. 5%, okay lang yan. Gagana ako. Sabi nga niya, kahit i-zero nyo, okay lang sa akin eh. Ano pang problema natin dun? Appropriations Committee na tapyasan ng 1.3 billion pesos ang budget ng OVP mula sa dating higit 2 billion pesos. Sa ngayon, nasa higit 730 million pesos lang ang balak nilang isumiting proposed budget. Ayan o, tinan mo o. Congress na ang nagsabi na ang original is 2.37 billion, ang ia-approve lang daw nila 733. Oh, so ano pang problema doon? Mantakin mo 1.2 billion yung tinanggal nyo. Oh. Okay lang, sige na tanggalin nyo na. Meron na kayong ganitong statement, tapos gusto nyo pumunta pa si Inday dyan. Tapos na yan eh. Kaya maipagtanggol ni Inday yung budget niya hindi, kayo pa rin naman ang masusunod. Kaya ilagay nyo na kung magkano. Maganda yan, iwanan nyo 5 piso, kaya piso. Piso, para kahit paano meron silang maklaim. Pag yan ba naman, nagkaroon ka pa ng notice of disallowance, Inday ha? Piso na lang yung ibibigay Pucha, miski ko, pai-impeach na kita. Budget ng OVP sa plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maria. Palakpakan. Oh, palakpakan mga bossing. O, hindi ba ang galing-galing talaga ng ating Kongreso. Oh, ito kasi ang Congress, ganito kasi ang style nila. O, katulad nito. Etong kay Harry Roque, o kita mo. Yung misis ni Harry Roque, sinabi daw na abusado ang Congress. O dito sa kaso ni Harry Roque, ito kasi ang hindi maganda rito eh. Minsan kasi, sa tuwi na lang merong mga ganitong mga hearing sa Congress, sa Senate, laging may nako-contempt, napansin nyo? Laging may nako-contempt, yung nakukulong. O sa ngayon, itong Quad Committee na to, dinidikit nila kay Harry Roque yung mga napapansin nilang irregularities diyan sa hearing na yan. So ito ang problema, katulad din ng dati. Pumunta rin si Harry Roque, humarap din pero medyo nagulpi siya, di ba? Sa Senado, medyo nagulpi din siya. O ngayon kasi ang problema rito, sinight in contempt siya ng Kongreso, tapos magko-convene etong committee na to 5 months from now pa. 5 months from now. So kapag ikinontempt ka ng ganung katagal, hindi ka naman magstay dyan sa Congress, yung kulungan sa Kongreso ng ganung katagal. Dadaling ka nila sa city jail. So mantakin mo, 5 buwan kang makukulong.
nang wala ka namang kaso. Tama ba naman yun? Para sa akin, weaponization yun nung contempt powers ng Congress. Tama? Oo, weaponization yun ng contempt powers ng Congress. Mantakin mo, dahil lang hindi nila nagustuhan yung sagot mo at dahil lang ayaw mo nang mag-participate, walang hiya, ikinontempt ka nila. So ngayon, si Harry Roque wanted na. Pati yung asawa niya, pumunta lang ng Singapore, na chismis pa. O at di umano, chinismis daw nito ni Barbers ng mga kung ano-ano. So, siyempre, ikaw bilang isang tao, you have the right to travel. Karapatan mo yun, basic human right yun, yung makapag-travel ka. So dahil nga itong mga congressman, according sa mga nakikita nating pattern, mukhang umaabusos talaga sila doon sa kapangyarihan nila na magpakulong ng isang tao. Na parang kapag kalaban nila sa politika, pwede na nilang ipakulong anytime nilang gusto. Kasi ang sakit talaga nun 5 buwan kang makukulong nang wala kang kaso sa korte. Kasi ang sinasabi ni Harry Roque, ang pwedeng magtanggal sa liberty mo as a person or as a citizen, yung korte lang. Korte lang ang may kapangyarihan na tanggalan ka ng kalayaang lumaya. Hindi Congress. So sobrang abuso na kung halimbawa, 'di ba, nakuha nila si Harry Roque. 5 buwan pa bago matapos tong hearing na to ng Quadcom. So ibig sabihin 5 buwan siyang naka-hold dun. Hindi ba nagkaroon na nga ng problema sa Senate noon, yung diyan sa mga family na yan? 'Di ba yung Supreme Court nagbaba ng ruling na mali yung proseso nila kasi ang tagal ding nakulong ng mga sa family. Ang tagal din nila nakulong bago sila nakalaya dahil doon sa Supreme Court ruling. So ngayon, dito sa Congress, ganoon din na nangyayari. Kung may kaso si Harry Roque, maganda, isampan nyo na yan sa korte. Isampan nyo na sa korte para talagang may rason. Kung halimbawa na makulong si Harry Roque, at least korte na yung nag-uutos na makulong siya. Hindi yung Congress na supposedly gumagawa ng mga batas, ang nangyayari ngayon, para na silang korte. Kaya talagang talagang medyo nakakasama naman ng loob, lalo na si Harry Roque, dati pang spokesperson. Baga hindi naman normal na tao yan, dating spokesperson, abogado. So, dating congressman, kumbaga hindi parang alam mo yun. Kung kaya nilang gawin sa katulad ni Harry Roque na napakataas ng estado nang naabot sa buhay, lalong-lalo na sa politika, kung kaya nilang gawin doon, lalong-lalo na sa atin na mga maliliit na tao, tama? Lalong-lalo na sa atin na mga walang alam sa buhay, na hindi kayang ipagtanggol yung mga sarili natin. O di kapag pinatawag tayo dyan, pinakulong tayo dyan, wala na tayong magagawa, makakalimutan na tayo ng tao. Dahil hindi naman tayo sikat katulad ni Harry Roque, di ba? So yun ang problema. Ngayon, pakinggan natin itong sinasabi ng misis ni Attorney Harry Roque na talagang abusado daw itong si Representative Barbers. That's according to the wife. Pakinggan natin yung balita. Itinanggi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na abusado siya sa mga pagdinig ng House Squad Committee kung saan inuugnay si dating presidential spokesman Harry Roque sa iligal na pogo. Kasunod yan ang barat sa social media ng misis ni Roque laban kay Barbers. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa isang Facebook post noong Sabado, tinawag na abusado ng asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla, si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na nangunguna sa pagdinig ng House Squad Committee. Sinabi ni Myla na inabuso ni Barbers ang kanyang immunity sa libel nang sabihin umano ng kongresista na isa siyang incorporator ng Lucky South 99, ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Giit ni Myla, walang kahit isang dokumentong nagpapatunay na konektado siya rito. Tungkol naman sa show cause order ng komite laban sa misis ni Roque, sinabi ni Myla na lumipad siya pa Singapore para magpagamot pero hindi raw tinanggap ng Quad Committee. Ba, mantakin mo yun. Meron kang magandang reason to go there, hindi nila tatanggapin. Anong klase yun? Para kang, alam mo yun, umabsent ka sa eskwelahan tapos
humingi yung nanay mo ng excuse, ay yung teacher mo excuse letter, may dala ka namang excuse letter, may dala ka pang medical certificate. Putragis, inano ka pa rin, inabstinent ka pa rin. Para sa kumpanya lang yan eh. Hindi pa rin inapprove yung leave mo. Di ba? Pambubuli na yun eh, kapag ganun eh. I flew to Singapore for treatment, but his malicious interpretation proves why his panel never accepted any of my medical certificates. Imagine, hindi nila tinanggap yung medical certificate. Ibang klase from my long time doctor, but even hospital record. So, ibang klase talaga. Sobrang mga talagang bullying ito. Ako para sa akin, bullying ito. Kasi syempre capable naman magpagamot sa ibang bansa yung mga yan. Ang dadaming pera niyan eh. Ako rin naman eh. Kung mas effective yung glutathione doon sa Singapore para hindi sinisita yung kutis sa this oras ng gabi. Gagawin ko rin eh kung may pera ako di ba? Para wala na silang problema. Kaya lang wala sila may perang pampagamot sa ibang bansa. Bakit hindi natin